Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel, kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa harap ng bundok Sodoma, isa sa mga pinakakakilakilabot na lugar sa kasaysayan ng Biblia. Nakikita natin dito ang isang bundok na gawa sa purong asin at natatakpan ng manipis na patong ng buhangin at lupa. At kitang-kita natin ito sa pamamagitan ng batong ito, na dating bahagi ng bundok at nahulog at tumigil dito. At malinaw nating nakikita na ito ay gawa sa asin. At bukod pa dyan, dito sa itaas ay may isang estatwa ng asin na may hugis na parang isang babae. Makikita ninyo siya dito sa itaas at kilala siya ng mga lokal bilang ang babae ni Lo. Pero ito nga ba talaga ang makasalanang lungsod na winasak ng Diyos gamit ang apoy, asin at asupre? Ngayon, malalaman ninyo ang kwento ng Sodoma na hindi pa ninyo nakita kailanman. Dahil ngayon, ilalabas namin ang buong leksyong ito sa unang pagkakataon para sa lahat ng tao. Ngayon, magpo-focus tayo sa kapatagan ng Jordan, sa Hebreo, Kikar Ayarden. At sa rehiyong ito, mayroong 5 pangunahing lungsod: Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela, na madalas ding tinatawag na Zoar. Makikita ang mga ito sa tabi ng dagat na patay. At kahit na ngayon ay iniuugnay natin ang rehiyong ito sa isang lugar na patay, at walang buhay noong panahon ng bronse, noong panahon ni Abraham, ito ay isang rehiyon na puno ng buhay. Itinaas ni Lo ang kanyang mga mata at nakita ang buong kaparangan ng Jordan na lubos na nadidiligan, parang hardin ng Panginoon, parang lupain ng Ehipto, hanggang sa rehiyon ng Zoar. Ito ay bago pa winasak ng Panginoon, Sodoma at Gomora, at mayroon tayong mga tala ng kasaysayan tungkol sa pag-iral ng mga lungsod na ito. Noong 1975, isang malaking koleksyon ng 1,757 na clay tablets na tinatayang mula pa noong taong 2,400 bago ipanganak si Kristo ay natuklasan sa Tel Mardik, na siyang sinaunang Ebla, matatagpuan sa hilaga ng Syria, at isa sa mga tabletang ito ay isang geographical na atlas na may nakalistang 289 na pangalan ng mga lugar. At isang pagsusuri na ginawa ng arkeologong si William Shea ay natuklasan na ang isang bahagi ng listahang ito ay tumutukoy sa lugar ng kapatagan ng dagat na patay. At may 2 lugar na pinangalanan. Ang bilang 210 ay Adma at ang bilang 211 ay Sodoma. Pero ano pa ang alam natin tungkol sa 5 lungsod ng kapatagan? Alam natin na mga lungsod-estado ang mga ito ng mga Kananeo, mula maliit hanggang katamtamang laki, na may mga populasyon na malamang ay nasa daan-daan o ilang libong mga naninirahan lamang. Iba-iba ang kanilang ekonomiya. Mayroon silang mga magsasaka, pastol, at pati na rin mga mangangalakal. May mga santo, etantes, at artisanong futuros leanos, Roberti. At ang kalakalan ay pangunahing gumagamit ng mga rutang pangkalakalan na dumadaan doon. At bilang mga Kananeo, sila ay mga politeísta at sinasamba nila ang lokal na panteon. At kahit na hindi naman sila kalakihan, ang mga lungsod ay may mga alyansa sa isa't isa para sa kapwa-proteksyon at pati na rin sa benepisyong pang-ekonomiya, gaya ng ipinapahiwatig ng koalisyon ng 5 hari sa Genesis Kabanata 14. Tingnan natin. Naalala nyo ba? Noong naganap ang digmaan ng 9 na hari, 5 sa mga haring iyon ay mula mismo sa kapatagan ng Jordan, at nagsanibpuwersa sila para labanan ang isang karaniwang kaaway. Ngunit, sa kabila ng tila kasaganaan nila sa material na bagay, sinasabi ng Biblia na ang mga lungsod na ito ay masasama sa paningin ng Diyos.
Tama, bago pa man lumipat doon si Lot. Ngayon, ang mga taga-Sodoma ay masasama at malalaking makasalanan laban sa Panginoon. Pero ano nga ba talaga ang kasalanan o mga kasalanan ng mga lungsod na ito? Ayon sa Biblia, marami ang nag-uugnay sa Sodoma sa Sodomya at sinusubukang gawing simple ang dahilan. Pero kung babasahin natin ng mabuti ang Biblia, makikita natin na mas komplikado pa rito ang katotohanan. Hindi isang tiyak na pagkakamali o isang kasalanan lang ang naging dahilan kung bakit nahatulan ang mga lungsod. Maraming mga problemang moral, ethical, at kaugalian sa mga lungsod na iyon. Magsimula tayo sa pagbabasa ng Biblia para masuri natin ito ng mabuti. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma sa dapit hapon. At si Lot ay nakaupo sa pintuan ng lungsod nang makita niya sila. Tumayo siya at sinalubong sila. Hindi pa siya nakahiga nang ang lahat ng lalaki mula sa lahat ng bahagi ng lungsod ng Sodoma, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay pinalibutan ang bahay. Tinawag nila si Lot at sinabi sa kanya, "Nasaan ang mga lalaking dumating sa iyong bahay ngayong gabi? Ilabas mo sila dito sa amin para makipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot ng bahay, isinara ang pinto sa likod niya at sinabi sa kanila, "Hindi, mga kaibigan, huwag ninyong gawin ang kasamaan na ito. Tingnan ninyo, may dalawa akong anak na babae na mga birhen pa. Dadalhin ko sila sa inyo para gawin ninyo sa kanila ang anumang gusto ninyo. Pero huwag ninyong gawin ito sa mga lalaking ito, dahil sila ay nasa ilalim ng aking proteksyon dito sa aking tahanan." "Umalis ka dyan," sigaw nila at sinabi, "ang lalaking ito ay dumating dito bilang dayuhan at ngayon gusto pang maging hukom? Mas masahol pa ang gagawin namin sa iyo kaysa sa kanila." Kaya, itinulak nila si Lot ng marahas at sumugod sila para sirain ang pinto. Sa sandaling iyon, hinila ng dalawang bisita si Lot papasok at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga lalaking nasa pintuan ng bahay. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, kaya hindi nila mahanap ang pinto. Tinanong si Lot ng dalawang lalaki, "May iba ka pa bang kasama dito sa lungsod? Mga manugang, mga anak na lalaki o babae, o iba pang kamag-anak? Ilabas mo sila rito dahil sisirain na namin ang lugar na ito. Napakarami ng mga paratang laban sa bayang ito na iniharap sa Panginoon, kaya't isinugo niya kami upang wasakin ang lungsod na ito." Narito ang dalawang mahahalagang punto. Maraming lalaki, lahat ng lalaki sa lungsod, mula sa iba't ibang bahagi, ay dumating upang salakayin ang mga bisita. Hindi nila alam, mga anghel pala iyon. Ipinapakita nito na hindi lang iilang tao ang gumagawa ng mali. Ipinapakita nito na ito ay isang sistemikong problema. Nakasulat ito, napakarami ng mga paratang kaya't ipinadala niya kami upang wasakin ang lungsod. Ipinapakita nito, muli, na iba't ibang uri ng kasalanan ang nangyari. Ang una nating nakikita rito at siyang pinakabinibigyang diin laban sa Sodoma ay ang karahasang sexual. Nakasulat din ito sa Bagong Tipan, sa aklat ni Judas, na nagsasabing ang Sodoma at Gomora at ang mga kalapit na lungsod ay nagpakasasa sa imoralidad at sa mga hindi likas na ugnayang sexual. Pero bukod pa rito, sinasabi rin ng Biblia na sila ay mapagmataas, arogante at hindi tumutulong sa mga nangangailangan. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay naging mapagmataas, nagkaroon ng kasaganaan ng tinapay at saganang kapayapaan. Ngunit hindi kailanman tinulungan ang mga mahihirap at nangangailangan. Naging mapagmataas sila at gumawa ng mga karumal-dumal na bagay sa harap ko. Nang makita ko yun, inalis ko sila sa lugar na iyon. At mayroon pa tayong karagdagang impormasyon
mula sa mga apokripal at deuterokanikong aklat. Makikita ninyo ng maraming beses sa ating mga klase na ginagamit namin ang mga terminong apokripal at deuterokaniko. Pero ano nga ba talaga ang mga aklat na ito? Kapag ginagamit natin ang terminong mga aklat na apokripal sa Biblia, tinutukoy natin ang isang koleksyon ng mga sinaunang teksto na isinulat ng mga komunidad ng mga Hudyo o Kristiyano. Ngunit ang mga tekstong ito ay hindi kinilalang may banal na inspirasyon kaya hindi sila isinama sa Biblia. Pero kahit na ginagamit natin ang salitang Biblia, ito ay medyo komplikadong termino dahil hindi pare-pareho ang Biblia para sa lahat ng tao. Halimbawa, kung pupunta tayo sa isang sinagoga at bubuksan ng Biblia, sa kasong ito, ang Bibliang Hebreo, makikita natin na ang laman ng Bibliang Hebreo ay tanging mga teksto lamang ng Lumang Tipan. Kung ikukumpara kung pupunta tayo sa isang simbahang Katoliko at bubuksan ng Biblia, makikita natin na mayroon itong Lumang Tipan at Bagong Tipan. Pero mayroon ding mga aklat na wala sa Bibliang Hebreo at mga aklat na wala rin sa karamihan ng mga Biblia ng mga Protestante at Ebangheliko. Tingnan ninyo, napaka-interesante. Ilalagay ko dito sa screen para sa inyo isang talahanayan na nagpapakita kung aling mga aklat ang kasama sa bawat isa sa mga Bibliyang ito. At dito pumapasok ang terminong deuterokanoniko. Ang mga aklat na deuterokanoniko ay mga aklat na kasama sa ilang mga Biblia, pero hindi sa lahat. Halimbawa, ang una at ikalawang aklat ng Maccabeus. Kasama sila sa Bibliang Katoliko at sa karamihan ng mga Biblia ng mga simbahang Oriental at Ortodokso, pero hindi sila kasama sa Bibliang Hebreo o Bibliang Protestante. Ngayon, isa pang halimbawa, kung pag-uusapan natin ang ikatlong aklat ng Maccabeus, hindi rin ito kasama sa Bibliang Katoliko, pero kasama ito sa mga Biblia ng mga Oriental at Ortodoksong simbahan. At dito, kahit sa ilang mga halimbawa lang na ito, makikita natin na talagang napakakomplikado ng paksang ito. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang deuterokanonikong aklat na nasa ilang Biblia pero wala sa iba, o ang apokripong aklat na hindi kasama sa alinmang Biblia, kailangan nating suriin ang bawat aklat ng hiwalay at tingnan ang kanilang kasaysayan, teolohiya at unawain kung paano sila pinakamahusay na pag-aralan. Ngunit, kahit na karamihan sa mga tekstong ito ay hindi itinuturing na inspiradong kasulatan, nagbibigay ang mga aklat na ito ng napakahalagang historikal at kultural na konteksto. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin kung kailan sila naisulat. At madalas, may mga detalye silang naibibigay na wala sa ibang mga sanggunian. At dahil dito, gagamitin natin sila dito sa ating kurso. Pero palagi nating iingatan at bibigyang diin kung anong uri ng mga aklat sila. At kung pag-uusapan natin ang mga aklat na deuterokanoniko. Ang ikatlong aklat ni Macabeo ay isinama sa listahan ng mga kasalanan ng Sodoma. Bukod sa kanilang kayabangan, ang kanilang mga bisyo. Tinupok mo ng apoy at asupre ang mga tao ng Sodoma na kumikilos ng may kayabangan at kilala sa kanilang mga bisyo at ginawa mo silang halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Ito ay nakasulat sa ikatlong aklat ni Macabeo at ang teksto ay hindi tiyak anong uri ng bisyo ang mayroon sila. Ngunit kabilang ito sa isang mahabang listahan ng mga kasalanan ng lungsod, kayabangan, mga bisyo, imoralidad, hindi likas na mga relasyon sa pakikipagtalik, kapalaluan, hindi pagtulong sa mga nangangailangan, kawalang katarungan, kakulangan sa pagkamapagpatuloy at marami pang iba. At lahat ng ito ang naging dahilan ng pagkahatol sa mga lungsod na ito na winasak ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Kaya ang Panginoon mismo, ang mismong Panginoon, ang nagpaulan ng apoy at asupre mula sa langit sa Sodoma at Gomora. Sa gayon, winasak niya ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, kasama ang lahat ng naninirahan sa mga lungsod at ang mga halaman, at sa gayon, nawasak ang mga lungsod sa kapatagan.
Ngunit hindi lahat. Naligtas ang Zoar dahil kay Lot. Nakiusap si Lot sa mga anghel na payagan siyang tumakas papuntang Zoar, imbes na sa mga bundok, at iginiit niyang maliit lang ang lungsod na iyon at maaaring maligtas. At pumayag ang mga anghel, kaya naligtas ang Zoar. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating aralin. Ano ang sinasabi ng arkeolohiya tungkol sa pagkawasak na ito? Natagpuan na ang mga nawasak na lungsod at ang Zoar. Pag-usapan natin ang bawat isa sa 5 lungsod ng paisa-isa. Magsimula tayo sa Zoar, ang tanging lungsod na hindi nawasak, at dahil dito, ito ang pinakamadaling matagpuan sa kanilang lahat. Naniniwala ang mga dalubhasa na ang Gor Ersaf, isang lugar na ngayon ay bahagi ng Jordan, ay siya talagang biblical na Zoar. Ang paghuhukay na pinangunahan ng arkeologong si Dr. Constantinos Hispolitis ay nakatagpo ng mga ebidensya ng isang lungsod mula sa panahon ng bronse sa lugar na iyon. At higit pa roon, ito ay isang malaking pamayanan mula sa unang bahagi ng panahon ng bronse. Ngunit, sa gitnang panahon ng bronse, mas limitado na ang mga gusali at muling lumago ang lungsod pagkatapos sa panahon ng bakal. Ipinapakita nito na noong panahon ni Lot, ang lugar na ito ay isang maliit na lungsod gaya ng inilalarawan sa Biblia. At isa pang palatandaan na ang lugar na ito ay Zoar ay makikita sa mapa ng Madaba. Isa itong napakalaking mosaik mula ika-6 na siglo na naglalaman ng mapa ng lupang pangako. Ang mapa ng Madaba ang pinakamatandang kilalang mosaik na geographical sa kasaysayan ng sining at madalas itong ginagamit para sa pagtukoy at pagberipika ng mga lugar sa Biblia, at ipinapakita ng mapa na ito na ang Zoar ay nasa lugar kung saan naroroon ngayon ang Gor Es-Safi. Bukod pa rito, isinasalaysay sa atin ng Biblia na hindi nagtagal matapos ang pagkawasak ng mga lungsod, si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay nanirahan sa isang kuweba malapit sa Zoar. At may natagpo ang isang kuweba na eksaktong 7 kilometro mula sa Gor Es-Safi. At sa harap nito, naroon ang mga labi ng isang sinaunang simbahang Kristiyano na tinatawag na santuwaryo ni San Lot. Itinayo ang simbahang ito noong ika-5 siglo. Ipinapakita nito na ang mga Kristiyano sa rehiyon, kahit noong 1,600 taon na ang nakalipas, ay kinikilala ang kuwebang ito bilang lugar kung saan nagtago si Lot at ang kanyang mga anak na babae, at ito ang kuweba sa tabi ng Zoar. At ang simbahang ito ay nakatala rin sa mapa ng Madaba. Isa pang palatandaan ng lokasyon ng Zoar ay ang mismong pagbanggit dito sa Aklat ng Isayas, Kabanata 15, Talata 5, at dito ay may koneksyon sa pagitan ng Zoar at Moab. At ito ay tugma sa isang lokasyon na malapit sa mababang kapatagan sa silangan ng Dagat Patay, na ngayon ay matatagpuan sa Jordan. At ito mismo ang rehiyon ng Gor Es-Safi. At ang pinaka-espesyal na bahagi ng arkeolohikal na tuklas ay ang sementeryo na natagpuan sa tabi ng Gor Es-Safi. Doon ay natagpuan ang humigit kumulang 300 lapida. Marami sa mga ito ay may mga inskripsyon. At ang mga lapidang ito ay pagmamay-ari ng mga Hudyo at mga Kristiyano, at karamihan sa mga ito ay mula pa noong ika-5 siglo pagkatapos ni Kristo. Ngunit sa isang natatanging inskripsyon, may paglalarawan na ang yumao na inilibing doon ay dinala mula sa Zafar. Ang Zafar ay ang kabisera ng sinaunang kaharian ng Himyar upang mailibing sa Zoar. Tama, sinabi na nila na dinala namin siya dito sa Zoar, at para lang malaman ninyo, ang Himyar ay ngayon ay bahagi ng Yemen. Kaya, talaga, gusto ng taong ito na mailibing sa Zoar, at ang katawan niya ay naglakbay talaga ng napakalayo. Sa konklusyon, dahil sa lahat ng ito na ating napag-usapan, napagpasyahan natin na ang Gor Es-Safi ay ang Zoar, na tinatawag ding Bela. At ngayon, kailangan pa nating hanapin ang 4 na lungsod na winasak ng Diyos. At ito ay isang mas malaking hamon.
At isang tanong na talagang gumulo sa isipan ng mga iskolar ng Biblia at mga arkeologo sa loob ng maraming siglo at lalo na sa nakalipas na 150 taon, maraming teorya ang iniharap tungkol sa posibleng kinaroroonan ng Sodoma, Gomora at ng iba pang mga lungsod na nawasak. Ang ilan sa mga teoryang ito ay talagang seryoso at mahalaga at ang ilan ay bahagya o ganap ng napatunayang mali. At ngayon, pag-uusapan natin isa-isa ang bawat isa sa mga teoryang ito at susubukan talagang maintindihan kung nasaan nga ba ito. Sodoma, Gomora, Zeboim at Adama. Ang Bab Edara ay itinuring na posibleng lugar ng Sodoma. At may malaking saysay ito dahil noong dumating ang mga arkeologo sa lugar na iyon, ang natagpuan nila ay isang lungsod mula sa panahong Bronze Age na nawasak ng isang malaking apoy. Pwede, pakinggan ninyong mabuti, ang lungsod na ito ay mula pa noong Bronze Age. Ito ay nawasak noong tinatayang taong 2000 at 350 bago ipanganak si Kristo, mga siglo bago ipanganak sina Abraham at Lot. At kahit na ang lungsod na ito, ang lugar na natagpuan nila, ay nagkaroon ng malagim na wakas, hindi ito maaaring maging Sodoma dahil na rin sa petsa nito. Isa pang lugar na inisip ng mga eksperto na maaaring Gomora ay ang kasalukuyang Numeira. At sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, natuklasan ang isang lungsod mula sa sinaunang panahon ng bronse na nagkaroon ng mas marahas at mas mapaminsalang wakas kaysa sa Bab Edara. Ngunit, muli nating pinag-uusapan ang panahon ng sinaunang bronse. Mas nauna pa ang Numeira. Pinaniniwala ang nawasak ito sa pagitan ng taong 2000 at 600 bago ipanganak si Kristo hanggang sa bandang 2000 at 400 bago ipanganak si Kristo. At dahil dito, muli, hindi tumutugma ang petsa sa panahon ng mga patriarka. Isa pang problema sa teoryang ito ay tumakas ang mga tao mula sa lungsod. Alam natin na nagmadali silang tumakas, pero hindi ito tumutugma sa kwento sa Biblia. Ang natagpuan sa mga paghuhukay ng mga arkeologo ay mga ebidensya na ang ilang bahay sa lungsod ay hinarangan. Ibig sabihin, umalis ang mga tao sa kanilang mga bahay at hinarangan nila ang mga pinto. Siguro para palakasin ang bahay, siguro dahil may alam silang mangyayari, o baka para maiwasan ang pagnanakaw. Gayon din, nang naghukay sila, wala silang natagpuang maliliit na mahalagang bagay. Wala ring natagpuang pagkain, pero maraming natagpuang mga keramika at malalaking bagay na walang halaga. Ang ipinapakita nito sa atin ay alam ng mga tao na kailangan nilang tumakas agad mula sa lungsod. Kinuha nila ang lahat ng mahalagang bagay na kaya nilang dalhin. Dinala nila ang pagkain na kakailanganin nila sa paglalakbay at iniwan na lang ang lahat ng iba pa. Pero nilak pa rin nila ang kanilang mga bahay na may pag-asang baka sakaling makabalik pa sila balang araw. Pero gaya ng ipinapakita ng arkeolohiya, may isang bagay na marahas na sumira sa lungsod at hindi na kailanman nakabalik ang mga tao roon. Gayunpaman, muli, ang petsa ay hindi tumutugma sa paglalarawan sa Biblia, hindi sa parehong panahon. At gayon din, kapag binabasa natin ang kwento ng Sodoma, Gomora at ng mga lungsod na nawasak, isang biglaang pag-atake ito. Hindi alam ng mga tao na may mangyayari. Nanatili ang mga tao sa kanilang mga bahay, kaya walang nakaligtas mula sa mga lungsod maliban kay Lot at ang kanyang pamilya. Kaya dahil dito, malamang na hindi magandang kandidato ang Numeira para maging Gomora. Nakahanap din ang mga arkeologo ng dalawang lugar. Isa ay tinatawag na Feifa at ang isa pa ay Khirbet el-Khanazir. Pero mabilis ding inalis ang dalawang lugar na ito bilang mga posibilidad dahil hindi naman sila mga lungsod noong panahon ng bronse. Napag-usapan na natin kung saan wala ang Sodoma at Gomora. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang dalawang pangunahing teorya na maaaring tama. At ang una ay ang Tel el-Hammam na matatagpuan sa hilaga ng Dagat Patay sa panig ng Jordan. Doon natagpuan ang mga labi ng isang lungsod mula sa panahon ng Kalkolitiko
na nagpatuloy hanggang sa sinaunang at gitnang panahon ng Bronse. Mayroon ding mga labi mula sa panahon ng Bakal, panahon ng Romano at Helenistiko. At ang lungsod ay umabot sa kanyang rurok, sa pinakamalawak nitong lawak, noong panahon ng gitnang Bronse. At noon ay mayroon itong humigit kumulang 8,000 naninirahan, mga kuta, makabuluhan, at mayroon pa ngang isang palasyo. At tandaan natin na, sa paglalarawan, ayon sa Biblia, natagpuan ni Lo ang mga anghel habang siya ay nakaupo sa tabi ng tarangkahan ng pader ng lungsod. Mula noong 2005, si Stephen Collins mula sa Trinity Southwest University ang namumuno sa mga paghuhukay sa lugar. Nakahanap siya ng konkretong ebidensya ng pagkawasak ng lungsod. Mayroong isang buong patong ng abo na nagpapakita ng marahas na katapusan ng lugar. Nakahanap sila ng mga batong naging parang salamin. Ito ay isang fenomeno na nangyayari kapag ang init ay higit sa 2,000 degree. Nakahanap din sila ng mga batong natunaw na bumalik sa anyong lava at hindi ito nangyayari sa isang normal na sunog. Napansin din ng mga siyentipiko na ang lungsod ay nasunog mula itaas pababa. Gusto kong pakinggan ninyo ang mga salita mismo ni Stephen Collins. Ang lugar na ito ay nagmamarka ng isa sa mga pinakamarahas at napakalaking kaganapan ng pagkawasak na maiisip. Mayroon kaming mga piraso ng keramika na natunaw at naging salamin, ang ilan ay parang kumulo na parang lava. Ang mga batong pundasyon at mga nasunog na ladrilyo ay namula o naging parang keramika dahil sa sobrang taas ng temperatura. Karamihan sa mga superestruktura ng mga ladrilyong putik mula sa panahon ng ikalawang gitnang panahon ng Bronse ay tila naalis mula sa kanilang mga pundasyon. Isa itong eksena ng matinding pagkawasak at pagkakawatak-watak. Naidokumento pa namin ang mga piraso ng salamin sa disyerto na nakakalat sa silangang bahagi ng Kikar, na nabuo sa mga temperaturang lumalagpas sa 6,000 degree Celsius. Pero paano natin ito maipapaliwanag? Napakalaking pagkawasak? Ayon sa teorya, ito raw ay dulot ng pagsabog ng isang meteorito. Marahil ay katulad ito ng nangyari sa kaganapan sa Tunguska, na kung saan bumagsak at sumabog ang isang meteorito sa Tunguska, Siberia noong ika-30 ng Hunyo, 1908 na sumira sa isang lugar na may libu-libong kilometro kuwadrado. Dahil hindi talaga bumagsak sa lupa ang meteorito, dahil sumabog ito sa taas na 5 hanggang 10 kilometro sa atmosfera. Sa kasong iyon sa Siberia, tinatayang ang pagsabog ay may enerhiya na nasa 10 hanggang 15 megatons. Para lang sa paghahambing, iyan ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa atomic bomb na inihulog sa Hiroshima. At ang teorya ay nawasak ang Tel El Hammam sa isang paraan na katulad ng pagsabog ng isang meteorite. At ito rin ay tumutugma sa mga natuklasang arkeolohikal, ang paraan kung paano winasak ang lungsod mula itaas pababa, gamit ang apoy at init na halos hindi kayang likhain sa ibang paraan. At tumutugma rin ito sa paglalarawan sa Biblia ng apoy na literal na bumubuhos mula sa langit. Ipinaliwanag din nito kung bakit iniwan ang lungsod sa loob ng maraming siglo dahil ang isang pagsabog na ganito gagawing hindi mataba at hindi matirhan ang lugar. Kaya, ang lugar na nakikita natin sa screen, Tel El Hammam, ay isa sa 4 na lungsod na pinarusahan ng Diyos. Nakikita natin na talagang kawili-wili ang arkeolohiya at ito ay isang tunay na posibilidad. Pero may isang bagay, ang Tel El Hammam, pagkatapos ng matinding pagkawasak nito, ay naiwan at napabayaan sa loob ng maraming siglo. Pero noong panahon ng Bakal, oo, muling itinayo ang lungsod. Umiral ito noong panahon ng Bakal, Romano at Bizantino. Nakakagulat ito para sa atin dahil ang Biblia, direkta at hindi direkta, ay nagsasabing hindi muling tinirhan ang Sodoma at Gomora. Tulad ng mga halimbawa ng mga talatang nasa screen ngayon, kung gusto ninyo, maaari kayong huminto sandali para basahin ito ng maayos.
At isa pang pinagmumulan na meron tayo ay si Flavio Josefo, isang historiador na nabuhay noong unang siglo pagkatapos ni Kristo. At isinulat niya ang sumusunod sa kanyang aklat, mga sinaunang bagay ng mga Hudyo. Tungkol kay Lo, pinili niya ang mga kapatagan na nasa tabi ng ilog Jordan at malapit sa lungsod ng Sodoma, na noon ay mabilis ang pag-unlad, ngunit ngayon ay ganap ng nawasak dahil sa paghihiganti ng Diyos. At wala nang natira rito ni kahit ang pinakamaliit na bakas. Sinasabi niya na wala nang kahit anong bakas ng lungsod ng Sodoma. At sa panahong ito, noong panahon ni Flavio Josefo, hindi lang may mga bakas pa ng lungsod, kundi mayroon pa rin hanggang ngayon. Pero noong panahong iyon, ang lungsod ng Tel El Hammam, tinitirhan pa iyon. Kaya ito rin ay naglalagay ng pagdududa kung talagang ang tamang lugar ba ang ating pinag-uusapan. Sa madaling salita, ang Tel El Hammam ay isang malakas na kandidato para maging isa sa 4 na lungsod na nawasak, pero hindi naman kailangang ito mismo ang Sodoma. Kailangan pa nating hanapin ang mga sagot kung paano at bakit muling itinayo ang lungsod sa mga sumunod na panahon. At ang huling posibleng teorya tungkol sa lokasyon ng Sodoma ay mismong ang bundok Sodoma, Har Sdom, sa wikang Hebreo. Isa ito sa mga teoryang pinakatinatanggap sa Israel sa kasalukuyan. Matatagpuan ito sa timog-kanlurang bahagi ng Dagat Patay, sa panig ng Israel, at ito ay isang lugar na walang kapantay sa buong mundo. Pinag-uusapan natin ang isang bundok na 8 kilometro ang haba, 5 kilometro ang lapad, 200 at 20 metro ang taas, ngunit halos puro asin ang bumubuo dito. At ano ang kaugnayan ng bundok na ito sa Sodoma? Una, ang pangalan, pero syempre, alam natin na ang mga lokal dito, maging Hudyo, Kristiyano o Muslim, ay tinatawag ang lugar na ito na Bundok Sodoma sa loob ng maraming siglo. Pero hindi iyon sapat dahil alam natin na maaaring magbago ang mga pangalan sa paglipas ng kasaysayan. Isa pang palatandaan ay ang mismong komposisyon nito. Binubuo ito ng humigit kumulang 70% ng asin at iba sa ibang mga bundok na nakapaligid dito na binubuo ng batong apog. At ang pagbuo ng asin ay akma sa kwento sa Biblia. Tingnan ninyo, ang buong lupa ay sinunog ng asupre at asin, kaya hindi ito matataniman, walang anuman ang tutubo o lalago roon. Gaya ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora, ng Adma at ng Ezeboim na winasak ng Panginoon, na winasak dahil sa galit ng kanyang puot. Nakikita natin na sinasabi sa kwento na ang lupa ay sinunog gamit ang asin at asupre. At alam natin na ang bundok ay gawa sa asin. Pero bukod pa dyan, sa paligid nito ay natagpuan ang libu-libong bola ng asupre. At ang mga ito ay may hindi pangkaraniwang taas ng kadalisayan. Umaabot ng hanggang 78% ng asupre. At ang mga ito ay nasusunog sa napakataas na temperatura at may asul na kulay ng apoy. At ang nakikita natin ngayon sa screen ay isa sa mga bolang asupre na ako mismo ang kumuha sa lugar na ito at pagkatapos ay sinunog ko sa ibang lugar. At alam natin na ang pagtatabon ng asin sa isang lugar ay isang paraan na ginagamit noong panahon ng Biblia para hadlangan ang muling pagtatayo ng isang lungsod. Nakipaglaban si Abimelech laban sa lungsod buong araw na iyon, sinakop niya ang lungsod at pinatay ang mga tao na naroon, winasak ang lungsod at nagkalat ng asin sa ibabaw nito. Si Abimelech ay nabuhay mga siglo matapos sina Abraham at Lot. Pero makikita natin na ito ay isang teknik na kilala ng mga tao sa rehiyong ito upang hadlangan ang muling pagtatayo ng isang lungsod. Kaya, may saysay na ang lungsod ay natabunan o nabago sa anumang paraan sa asin. Isa pang kawili-wiling palatandaan ay nagmula mismo kay Estrabao, na isang historiador at heograpo na nabuhay mga 2,000 taon na ang nakalilipas. At tinukoy niya ang bundok Sodoma bilang ang lugar ng biblical na Sodoma at binanggit din niya
ang pagiging malapit nito sa Masada. Kaya ngayon, maaari na ba nating sabihin ng tiyak na ang bundok Sodoma ay talagang ang biblical na Sodoma? Hindi pa. Mayroon ding isang problema o pagdududa kaugnay ng teoryang ito. Walang tiyak na ebidensya ng isang lungsod sa lugar. Ang bundok ay gawa ng buo sa asin, kaya't napakahirap itong pag-aralan. Kaya kung talagang narito ang lungsod ng Sodoma, winasak ang lungsod sa paraang wala nang natira para masuri. Sa kabuuan, maraming teorya ang inilabas kung saan posibleng matatagpuan ang 5 lungsod ng kapatagan. Ang Gur Esafi talaga ang pinakamainam na kandidato para sa Zoar at lahat talaga ay tumuturo sa lugar na iyon. Tungkol sa Sodoma, Gomora, Seboim at Adama, may mga diskusyon pa rin, pero ang 2 pinakamalamang na teorya ay ang Tel El Hammam at ang bundok Sodoma. Sa palagay ko, oo, may posibilidad pa nga na parehong tama ang 2 teorya dahil 4 ang mga lungsod at may 2 tayong posibleng lokasyon. Pero ang paksang ito ay talagang nangangailangan pa ng mas maraming pag-aaral at mas maraming arkeolohikal na pananaliksik. Pero ang tunay na matututuhan natin mula sa kwentong ito ay ang huwag ulitin ang mga pagkakamali ng mga tao noon. Iwasan nating maging arogante, mapagmataas, hindi makatarungan, at kalimutan ang mga nangangailangan, mga dayuhan at ang mga higit na nangangailangan ng ating tulong. Totoo, ang mga aral na ito ay kasing halaga noon gaya ng sa panahon natin ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang aralin. Malaking yakap sa lahat at magkita tayo sa susunod.